Ang interstellar spaceship na Avalon ay makikitang naglalakbay sa kalawakan, patungo sa isang kolonisadong mundo na tinatawag na Homestead 2. Lahat ng quarters nito ay walang laman, ang sasakyang pandagat ay nasa autopilot. Ang 258 crew members pati na ang 5,000 pasahero ay nasa hibernation. Biglang dumaan ang barko sa isang asteroid belt na nagpapahina sa mga kalasag nito. Ang kapangyarihan ay inililihis sa pangunahing kalasag, ngunit ang barko ay nasa isang banggaan ng isang higanteng asteroid. Biglang bumangga ang asteroid sa barko, na nagdulot ng iba't ibang aberya. Nagsisimula ang barko sa pagsasaayos sa sarili, ngunit ang isa sa mga hibernation pod ay nag-activate. Ang nagising ng pasahero ay si Jim Preston, isang mechanical engineer. Bumukas ang kanyang kaldero at nakakatulong ang isang automated system sa kanyang paggising, na nagsasabi sa kanya na gumugol siya ng 120 taon sa suspendidong animation at 4 na buwan lang ang layo ng barko mula sa Homestead 2. Sinabi sa kanya na maaari niyang gugulin ang oras na yun sa pag-enjoy sa mga marangyang aspeto ng barko. Nakatanggap si Jim ng mga tagubilin tungkol sa kanyang ID band, sa kanyang cabin at sa mga pangunahing aktibidad na kanyang sasalihan, bago ang pagdating sa planeta. Nasa sabik at kinakabahan na makilala ang mga tao sa barko, naghanda siya, umalis sa kanyang cabin at pumasok sa isang automated na klase para sa isang buong grupo ng pag-aaral. Medyo nababalisa si Jim, habang ipinapaliwanag ng hologram ang sitwasyon sa Earth, na tinatawag itong overpopulated, overpriced at overrated. Sinasabi nito sa kanya na itago ang kanyang mga tanong hanggang sa katapusan ng aralin. Ngunit patuloy na nagtatanong si Jim kung bakit siya lang ang naroon. Napagtanto niya na hindi siya masasagot ng hologram at humahanap siya ng ibang tao. Nakarating siya sa pangunahing concourse ng barko. Wala ring tao, ngunit nag-aalok ang isang automatikong informational desk na tumulong. Humiling si Jim na makipag-usap sa isang tunay na tao at pinaalis siya nito para makipag-usap sa isang katiwala, ngunit nang malaman niyang walang tao, hiniling niyang makipag-usap sa kapitan. Pagdating niya sa tulay, kahit wala siyang access para makapasok sa loob, nakikita niyang wala rin sa mga pangunahing tauhan ang gising. Kalaunan ay pumunta si Jim sa obserbatoryo, kung saan nalaman niya na ang barko ay talagang 70 taon ang layo mula sa Homestead 2. Napagtanto niya na nagising siya sa lalong madaling panahon, kaya nagmamadali siyang bumalik sa concourse at nagpadala ng mensahe pabalik sa Earth na nagtatanong kung ano ang dapat niyang gawin, dahil hindi niya alam kung paano bumalik sa hibernation. Ipinapalam sa kanya ng sistema ng komunikasyon na ang overpriced na tawag sa Earth ay aabuti ng humigit kumulang 55 taon bago makakuha ng sagot. Nawasak si Jim. Naglakad-lakad siya at nahanap ang bar ng barko, kung saan nakakita siya ng ibang tao. Habang kausap niya ang bartender ay parang may kakaiba sa kanya. Kapag pinuntahan niya siya ng inumin, napagtanto ni Jim na siya ay isang android. Tinatawag itong Arthur. Nais malaman ni Jim ang higit pang impormasyon mula sa kanya, ngunit hindi niya maipaliwanag sa android kung paano ito posible para sa kanya na naroroon ng maaga. Nagising si Jim sa kanyang cabin kinabukasan at pumunta sa kantina, kung saan mabilis niyang napagtanto na karamihan sa mga bagay sa menu ay nakalaan para sa mga pasaherong gold class lamang. Kumuha siya ng kanyang plain coffee at sinusubukang malaman kung paano ayusin ang kanyang hibernation chamber. Pagkatapos niyang makuha ang lahat ng mga tool, pinaandar niya ito at humiga sa loob ng pod. Pero walang nangyayari. Susunod, nagpasya siyang gamitin ang mga tool na nakita niya para makapasok sa cruise hibernation chambers. Hindi rin yun gumagana. Ang mga maliliit na aberya ay nangyayari sa paligid ng barko. Si Jim ay patuloy na bumabalik sa bar upang uminom, ngunit karamihan ay para kausapin si Arthur. Ang android ay nagbibigay sa kanya ng ilang payo, na nakakumbinsi sa kanya na pumasok sa isa sa mga gold class room at subukang magsaya sa barko. Sinusubukan ni Jim ang lahat ng mga restaurant, ang mga laro, ang entertainment system. Ngunit habang lumilipas ang panahon ay lalo siyang nagiging miserable na mag-isa. Isang araw, nalasing siya at naglibot-libot sa hibernation pods, nang madapa siya sa airlock na may mga spacesuit na idinisenyo para sa mga paglalakad sa kalawakan. Sumakay si Jim sa isang suit at pumunta sa airlock, itinulak ang isang pingga at pagkatapos ay ang pindutan upang bitawan ang pinto ng airlock. Nang nasa labas na siya ng barko ay natulala siya sa tanawin. Siya lang ang may kamalayan na tao na nakakaranas ng sandaling iyon sa oras.
Inilabas ni Jim ang mga magnet sa kanyang bota at lumutang sa kalawakan, nakaramdam ng pagkawasak. Bumalik siya sa loob, hinubad ang suit, ngunit bumalik sa airlock nang hindi ito nakasuot. Hinayla niya ang pingga, handa nang tapusin, ngunit nagbago ang isip sa huling sandali. Tumakbo pabalik sa loob at dumulas sa isang bote. Tumayo si Jim at agad na lumapit sa isang babae sa isa sa mga pod, na nagngangalang Aurora. Hinahanap niya ang kanyang mga files sa direktoryo at nakikinig sa panayam ng kanyang pasahero, na naging interesado sa kanya. Kalaunan ay nakita siyang nakaupo sa tabi ng kanyang pod, nakikinig pa rin sa kanyang mga panayam. Bumalik sa bar, binabasa niya ang ilan sa kanyang trabaho at nakikipag-usap kay Arthur tungkol sa kanyang pagsusulat. Nahuhumaling siya sa kabalintunaan ng kanyang sitwasyon. Si Jim ay patuloy na nag-iisip tungkol sa kanya at nagsimulang makakuha ng ideya na gisingin din siya. Kinausap niya ito sa Android, ngunit hindi niya naiintindihan ang palaisipan. Kung gigisingin niya ito para sa kanyang sariling kapakanan, may strandang siya doon kasama niya para mamatay sa barko. Nagpasya muna si Jim laban dito, ngunit habang lumilipas ang panahon ay hindi niya ito kayang bitawan, hanggang isang araw, nagbago ang isip niya. Pumunta siya sa pod niya at na-activate ito. Habang siya ay nagigising at dumaan sa parehong proseso tulad ng ginawa niya, siya ay nagtatago at bumalik sa kanyang silid. Maya-maya ay pumunta siya sa pangunahing concourse, umaasang mahahanap siya. And there she is, just as confused as he was a year ago. Sinabi sa kanya ni Jim na sila lang ang gising at dinala siya sa obserbatoryo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hindi siya makakarating sa alinman sa mga tripulante o sa mga pangunahing utos ng barko. Nagulat si Aurora at gustong bumalik sa kanyang pod. Nang makarating sila dito, ipinaliwanag ni Jim na walang espesyal na kagamitan sa barko na makakatulong sa kanila na bumalik sa hibernation, na epektibong nagsasabi sa kanya na sila ay na-stranded. Bumalik sila sa concourse at sinabi niya sa kanya na dapat siyang magpahinga, dahil kagagaling lang niya sa hibernation. Bumalik si Jim sa bar, nakaramdam ng panghihinayang sa kanyang ginawa. Hiniling niya kay Arthur na huwag sabihin kay Aurora na siya ang gumising sa kanya. Kinabukasan, nagising si Aurora. Bumalik siya sa concourse at nagtanong sa automated na info desk tungkol sa mga hibernation pod. Sinamahan siya ni Jim doon at pumunta sila para mag-almusal. Sa pag-alis nila, may isang uri ng malfunction ng info desk. Sa kantina, napagtanto ni Aurora na si Jim ay kumakain ng parehong almusal sa loob ng higit sa isang taon at nakakuha siya ng isa sa mga gold class na menu. Pinag-uusapan nila ang posibilidad na ayusin ang mga pod, ngunit, hindi katulad ni Jim, hindi pa handa si Aurora na sumuko. Naghanap siya sa infirmary. Pagkatapos ay dumaan sa mga dokumento ng pananaliksik, sa huli ay napunta siya sa cruise hibernation quarters na sinusubukang buksan ang mga pinto. Napansin ni Jim ang higit pang mga aberya sa buong barko. Maya-maya, nagdalamhati si Aurora tungkol sa kanyang buhay sa avalanche. Nagsusulat siya, nagjogging sa paligid ng barko at lumangoy sa pool, nagiging mas at higit na kamalayan sa kanyang sitwasyon. Pumunta siya sa kantina upang interviewin si Jim. Iniisip na maaaring maging kawili-wili ang kanyang kwento. Tinatanong niya kung bakit siya nandayuhan sa kolonya. Sumagot muna si Jim ng mga slogan mula sa kumpanya, ngunit pagkatapos ay ipinaliwanag pa niya na umaasa siya na sa bagong mundo ay maaari siyang maging isang tao, maaari siyang bumuo ng isang buhay. Nang maglaon, napunta sila sa obserbatoryo at sa wakas ay ibinahagi ni Aurora ang kanyang dahilan upang pumunta doon. Hindi tulad ng ibang pasahero sa barko, may round-trip ticket siya. Ang kanyang ideya ay pumunta sa Homestead 2, manirahan doon sa loob ng isang taon at bumalik sa Earth. Upang maging ang unang mamamahayag na nakagawa niyan, na nagsusulat ng pinakadakilang kwento na nangyari. Unti-unting sumuko si Aurora sa paghahanap ng paraan para ayusin ang kanilang kasalukuyang suliranin at si Jim ay nakaisip ng paraan para pasayahin siya. Dinadala niya ito sa pagsasayaw, sa sinehan, at sa basketball court. Sa huli, dinadala siya nito sa bar para makipagkita kay Arthur. Nagre-relax siya saglit, hanggang sa maalala niya ang sitwasyon nila. Naiwan si Jim na mag-isa kasama ang android, nakakaramdam ng kakilakilabot tungkol sa ginawa nito sa kanya. Sa susunod na sandali ay nakita siyang nakikipag-usap sa isang bagay at sa kabilang Aurora ay naglalakad sa obserbatoryo upang maghanap ng isang miniature ng Chrysler Building na ginawa niya para sa kanya. Maya-maya, nagde-date sila sa bar.
May kainan sila at nagkukwento tungkol sa kanilang buhay. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang ama ay namatay noong siya ay teenager. Pagkatapos ng hapunan, dinala ni Jim si Aurora sa airlock at pumasok sila sa mga spacesuit. Sabay silang lumabas para sa isang spacewalk. Pinatay ni Jim ang mga magnet sa kanilang mga bota at lumutang silang magkasama sa kalawakan. Bumalik sila sa loob at agad na naghalikan. Umatras sa kanyang cabin at natulog ng magkasama. Di nagtagal, nagsimula silang mamuhay na parang mag-asawa. Lumipat si Aurora sa kanyang cabin at nagsusulat tungkol sa kanyang buhay sa barko. Magkasama silang nagja-jogging, sabay kumain, sabay matulog. Ginalugad pa ni Jim ang barko at nahanap ang hydroponics bay. May dala siyang Aurora flowers. Isang araw ang barko ay dumaan sa isang pulang higanti at pumunta sila sa obserbatoryo upang makita ito. Birthday kasi ni Aurora kaya kinagabihan ay nag-celebrate sila sa isa sa maraming restaurant sa barko at saka sa bar. Pumunta si Jim sa washroom at inihanda ang singsing na ginawa niya para kay Aurora, habang nananatili siya sa bar na nakikipag-chat kay Arthur. Sinabi ng android kay Aurora na sinadya siyang iakyat ni Jim, nang hindi niya alam na ilihim pa rin niya yon. Biglang bumalik si Jim at hinarap niya siya nang hindi makapaniwala. Tumatakbo siya palayo na galit at nagpanik. Bumalik si Jim sa kanyang cabin upang mahanap ang lahat ng kanyang mga gamit. Siya ay tumakbo sa kanya sa kantin ng susunod na araw. Ngunit sa sandaling ito ay magsalita, siya ay tumakas. Desperado na si Aurora. Isang gabi pumunta siya sa cabin ni Jim, sinuntok at sinipa siya, gusto siyang patayin. Sa pakikipag-usap sa kanya sa kalmado dahil patuloy niyang iniiwasan siya, sinubukan ni Jim na humingi ng paumanhin at ipaliwanag ang kanyang mga aksyon sa kanya. Sinabi niya sa kanya na nahulog siya sa kanya. Isang gabi, habang si Jim ay nasa kanyang cabin, isa pang malfunction ang nangyari. Ang barko ay nahaharap sa isang kritikal na error at ang pangunahing utos ay nagsasara. Maya-maya, pumasok siya sa elevator at sa mga malfunctions. Pumasok si Aurora sa main concourse at nakitang nagtanim ng puno. Doon si Jim. Pagkatapos, pumunta siya sa kantina, kung saan hindi gumagana ang dispensaryo ng pagkain. Biglang narinig nilang dalawa ang boses ng deck chief sa mga comms, na nagtatanong kung sino ang nagtanim ng puno. Pareho silang tumakbo sa concourse at nakita si Gus Mancuso na nakatayo sa harap ng puno ni Jim. Nagpakilala sila at sinabi sa pinuno ang tungkol sa sitwasyon. Hindi niya maintindihan kung paano mabibigo ang tatlong pod. Dinala sila ni Mancuso sa tulay at natuklasan niyang may mali sa barko. Ngunit ang impormasyon sa mga sistema ay kailangang suriin ng mano-mano. Nang umalis sila sa tulay ay halos mahulog ang isang robot sa kanilang mga ulo at sinabi nilang dalawa kay Mancuso na mas madalas na ang mga aberya sa buong barko. Sinabi niya na hindi dapat mangyari yon, dahil ipinapakita niya sa kanila kung paano kolektahin ang data. Sinusuri ni Mancuso ang mga pod, nang sinamahan siya ni Jim doon. Naisip niya ang nangyari sa pod ni Aurora. Nalaman ng punong deck na kakilakilabot ang ginawa ni Jim. Mamaya, nasa tulay siya at sinusuri ang mga nakolektang data, nang sumama sa kanya si Aurora. Pinag-uusapan nila kung ano ang nangyari sa kanyang pod, ngunit sinabi niya sa kanya na wala siyang magagawa tungkol dito. Pumasok si Jim kasama ang ika-16 na sirang robot. Nararamdaman ni Mancuso ang hibernation sickness, kaya nagpapahinga siya, ngunit habang naglalakad siya palabas, naubos ang dugo niya. Nang gabing yon, hindi makatulog si Aurora, kaya naligo siya. Biglang nawala ang gravity sa buong barko at nagsimula siyang malunod habang ang tubig mula sa pool ay gumagalaw kasama niya. Nagre-reset ang gravity drive at halos hindi na niya ito nakalabas ng buhay. Pareho silang tumakbo sa isa't isa para hanapin si Mancuso. Ang tatlo sa kanila ay bumalik sa tulay, dahan-daang natuklasan kung ano ang nangyayari sa barko. Nalaman ni Mancuso na may nangyari 2 taon na ang nakakaraan, na naglalabas ng isang pangunahing sistema. Kailangan nilang hanapin at ayusin kung ano ang naging sanhi ng kabiguan, dahil sinusubukan ng buong barko na kunin ang malubay. Kung hindi nila ito ayusin, ang buong sisidlan ay may stranded. Pumunta sila upang hanapin ang problema, ngunit hinimitay si Mancuso, kaya dinala siya ni Jim at Aurora sa infirmary. Siya ay naghihingalo at walang mga paggamot na maaaring huminto o magpahaba ng oras na natitira niya. Maya-maya, nagkita silang tatlo sa obserbatoryo at ibinigay ni Mancuso kay Jim ang kanyang ID bracelet,
Sinabihan silang ayusin ang barko at agad na nagparokya. Biglang nagbago ang mga ilaw sa isang nakababahala na pula at nagsimulang manginig ang barko. Sinabi ni Jim kay Aurora na kailangan niya ng tulong nito, at tumakbo sila patungo sa engineering, ngunit may isa pang kabiguan sa gravity drive. At immediately isa pang nagpapahirap kay Arthur. Dini-deactivate siya ni Jim. Sa wakas ay dumating sila sa engineering at nagsimulang maghanap ng problema. Ang mahanap ito sa planta ng kuryente at habang binubuksan nila ang hatch, si Aurora ay sinipsip. Ang asteroid ay nagdulot ng isang paglabag sa bulwagan sa lugar na iyon. Si Jim ay sinipsip din, ngunit siya ay humawak sa hatch, habang patuloy itong nakasara sa kanya. Sa kalaunan ay nasusuklam din siya, ngunit mabilis nilang natatakpan ang paglabag. Kaagad pagkatapos ayusin ang problemang yon, napagtanto ni Jim na mayroong higit sa isang paglabag sa bulwagan. Sinusundan nilang dalawa ang trajectory ng meteor at nalaman na tumama ito sa reactor control computer. Iniisip ni Jim na makakahanap siya ng mga kapalit na bahagi para dito. Nahanap nila ang bahagi at binago ito, ngunit nabigo pa rin ang proseso ng paglabas ng reaktor. Ginagawa nila ito ng mano-mano, ngunit nabigo muli. Nalaman ni Jim na kailangan niyang buksan ang pinto ng vent mula sa labas ng barko, para mapalamig nila ang reaktor. Pareho silang pumunta sa airlock at habang naghahanda na siyang lumabas, binigay niya ang bracelet ni Aurora Mancuso, dahil baka hindi na siya bumalik. Tinulungan niya siya sa suit at habang naglalakad siya sa airlock ay sinabi niya sa kanya na bumalik dahil hindi siya mabubuhay sa barko nang wala siya. Bumalik si Aurora sa reactor, kung saan tumama ang temperatura sa mga kritikal na taas. Isang bolt mula sa reactor ang tumutulak sa kanyang braso, habang papalapit si Jim sa vent mula sa labas at nakikita ang pinto. Tumataas ang temperatura sa silid ng reactor, habang sinusubukan niyang i-bypass ang pinto ng vent para buksan ito. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na kailangan niyang hawakan ng mano-mano ang pinto para makalabas ang reactor at sinabi niya kay Aurora. Hindi niya gusto ang plano, ngunit itinuloy niya ito at sinabihan siyang palabasin ang reaktor. Ayaw niyang mamatay siya at nagtalo sila. Ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan nilang iligtas ang ibang tao at pinalabas niya ang reaktor. Ang proseso ay matagumpay, ngunit ang mga usok mula sa reactor ay nagtulak kay Jim palayo at nasira ang kanyang tether. Bumababa na rin ang pressure sa suit niya. Sinabi niya kay Aurora kung ano ang nangyari at kumilos siya ng mabilis hanggat kaya niya para kumuha ng isa pang suit at dalhin siya. Muli itong humingi ng tawad sa kanya. Nagsuot siya ng suit at lumipad palabas para kunin siya. Ngunit masyadong maikli ang kanyang tether. Napaatras siya, ngunit bigla niyang hinawakan ang tether nito at nagawang hilahin siya papasok. Kinaladkad ni Aurora si Jim sa infirmary, para lang malaman na patay na siya. Ginagamit niya ang pulse arrest ni Mancuso para i-override ang mga medikal na protocol at para ma-resuscitate siya. Automatikong ginagawa ng medical pod ang trabaho at binuhay si Jim. Pinatawad siya ni Aurora. Nang maglaon, inayos ni Aurora si Arthur at binigyan niya si Mancuso ng maayos na paglibing sa espasyo. Dinala siya ni Jim sa infirmary at sinabi sa kanya na nakahanap siya ng paraan para gamitin ang medical pod bilang hibernation. Sinabi niya sa kanya na pumasok sa pod at sumakay sa natitirang bahagi ng paglalakbay doon. Ngunit, gaya ng ibinunyag niya sa kalaunan, tumanggi siya at nagpa siya na manatili sa kanya, gising sa barko. Sa wakas ay nag-propose si Jim sa kanya at nabubuhay sila sa barko. Makalipas ang 88 taon, dumating ang avalanche sa Homestead 2. Nagising ang mga tripulante at natagpuan ang barko sa isang hindi inaasahang kalagayan. Nag-iwan sa kanila ng mensahe si Aurora, na muling ikinwento ang buhay nila ni Jim sa barko habang natutulog ang iba. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.